Halina at ating pakinggan. Maaaring ito'y haka-haka o sa totoong buhay. Ang mga kwento ni Mama Mits. Ang ating kwentong matutunghayan ngayon ay Tubong Laguna. Dear Mama Mits, itago niyo na lang po ko sa pangalang Salome. Taga Laguna po ako, ang aking pamilya. Ang aking nanay ay isang vendor at may pwesto sa palengke. Nagtitinda ng gulay, samantalang ang aking tatay namamasada po ng tricycle. Nag-iisang anak lamang po ako, Mama Mits. Nagsimula po ang aking kwento na ako'y nasa high school. Hindi ko lubos maisip kung bakit nangyari ang bagay ito sa buhay ko. Maaga po ako umalis ng aking nanay na inahatid sa palengke ng aking tatay. At madalas, gabi na rin siya nauwi. May napapansin ako sa aking tatay, Mama Mits. Kakaibang ginagawa niya sa akin. Hindi ko pinapansin yun dahil nag-isang anak lamang ako at baka ganun lang talaga ang pagmamahal niya sa akin. Hanggang isang araw, Mama Mits, pagkatapos na hinatid ang aking nanay habang ako'y natutulog, ay pumasok siya sa aking kwarto at may naramdaman ako ng humihigop sa aking mata. Nagising ako, Mama Mits. Tay? Anong ginagawa niyo? Ba't kayo nandito sa kwarto ko? Huwag kang maingay. Matagal na kitang gusto. Saglit lang po. Tay! Huwag! Bitiwan niyo po ako. Hayaan mo na ako. Huwag kang pumalag. Kung ayaw mo sasakot sa iyo. Laway na ako sa iyo. Tay, maawa kayo. Huwag po. Huwag po, Tay. Mama Mits, wala akong nagawa ng oras na iyon. Takot ang nagbabalik sa akin. At pagkatapos na nagawa ang kamunduhan ng aking demonyong tatay, ay sinabihan niya ako. Huwag kang magsusuko na kananay mo, ha? Dahil pag nalaman niya, papatayin ko kayong dalawa. Mama Mits, wala akong nagawa kundi umiyak na lang ako at nandidiri sa aking tatay. Hindi ako pumasok ng araw na iyon dahil masakit ang aking katawan at nandidiri ako sa aking sarili. Hanggang dumating ang ating nanay habang kami ay kumakain. O Salome, ba't hindi ka pumasok sa school mo? Nay, kasi po, masama lang ang pakiramdam niya. Kaya sabi ko, huwag na siya pumasok. Di ba, anak? Opo, Nay. Tama po si tatay. Wala po akong ganang kumain, Nay. Pasok na po ako sa aking kwarto. Okay ka lang, anak? Inom ka na ng gamot. Anak, para mawala yan. O kaya sige, dala na lang kita mamaya sa kwarto mo, ha? Pumasok na ako sa aking kwarto, Mama Mits, dahil nandidiri ako sa aking sarili. Lalo na sa aking tatay. Pag nakikita ko siya, nilak ko ang aking kwarto, pagpasok ko sa loob, at ang araw ng Lunes ay maaga ako pumasok sa aking school.
Salome, ba't ganyan itsura mo, besh? At tulala ka? Ah, wala po, besh. Okay lang ako. Sigurado ka. Baka may problema ka. Sabihin mo sa akin, besh. Huwag ka mahiya. Pag-uwi ko sa bahay after school, dinatnan ko ang aking tatay. Nasasasala at umiinom. Oh, ba't parang late ka umuwi, anak? Huwag niyo akong tawagin, anak. Nakakadiri kayo. Nagmadali ako pumasok sa aking kwarto at di ko nagawang umilang dahil sinundan ako ng aking tatay at itinulak ang pinto. Nagustuhan mo ba? No isang gabi? Ayok. Ba't yung ginagawa sa akin ito, itay? Matapos kayo sa Diyos. Yan ang gusto ko. Palaba. Kasalanan ko bang nagnasa ako sa iyo? Ang sarap mo, anak. Akin ka lang. Hayop kayo. Hayop kayo kain. Ayun, Mama Meets, nagawa na naman ang ating demonyong tatay ang kanyang kahayupan hanggang nagpaulit-ulit ang ginawa niya sa akin. Hanggang isang araw habang kami ay kumakain. Oo na, kumusta ang school mo? Parang tumataba ka. Namumutla. Okay lang yan, ma. Okay lang yung anak natin. Paano titataba? Ang lakas kumain. Nay, nahilo po ako. Anak, anong nangyayari sa iyo? Okay ka lang? Senyales siya ng buntis ka? Sinong ama? Nay, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Kaya tinatakot ako ng tatay. Papatayin lang tayo. Ano? Hayop ka pa! Anong ginawa mo sa anak natin? Hayop ka! Huwag kayong maingay. At huwag kayong magsusumbong. Papatayin ko kayong dalawa. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak natin? Hayop! Anak, sorry. Hindi kita nabantayan. Ipalaglag mo yan. Bumili ka ng gamot bukas, ha? Alam mo yung shock to? Bumili ka bukas. Para walang makakaalam yan. Hindi po, Nay. Ayaw ko po, Nay. Wag po, Nay. Mama Meets, sobrang takot ko dahil ayaw ko din ang plano nilang gawin. Ang ilaglag ang baby sa aking tiyan. Tumakas ako ng gabing habang sila'y natutulog. Pumunta ako ng Maynila. Bahala na Mama Meets kung ano mangyayari sa akin. Kinabukasan, naghanap ako ng trabaho hanggang may nakita akong nakapaskil sa Kaya ako nag-apply at kinuwento ko ang lahat nangyari sa akin sa may-ari.
Siguro, dala ng awa, kahit hindi ako nakatapos, tinanggap niya ako at pinatira sa kanyang bahay. Napakabait nila, Mama Mix, at pinakilala niya ako sa kanyang mga anak. Wala na rin siyang asawa. Ginawa ko ang lahat at naglilinis sa bahay. At minsan, pati pagluluto na din para mapalitan ko ang kabutihan nila sa akin. Hanggang dinalala ako sa hospital. Tatlong araw ay umuwi rin kami. Ma'am, maraming salamat po. Napakabait niyo po sa akin. Gagawin ko po lahat para po ako'y makapagbayad sa inyo. That's okay. Napakabait mo rin naman sa akin eh. Huwag mo lalahanin yun. Basta feel at home ka lang ito ha. Hanggang isang araw, nabigla ako sa sinabi ng kanyang anak na si Sir Diego. Salome, pwede ba ako maging tatay sa anak mo? Sir, hindi po. Tsaka trabahador niyo po ako. Magagalit po si ma'am. Alam mo, matagal na nang alam ni mama na gusto kita at inuwento niya lahat sa amin kung anong nangyari sa'yo. But don't worry, hindi ka namin pababayaan. Biglang dumating ang kanyang mama. O Salome, are you okay now? Dear baby. Okay lang po ako, ma'am. At si baby, ang cute ng ngiti. From now on, mama na ang tawag ko sa akin. Oo, tama si Diego. Ikwento ko na lahat sa kanya. Dahil sabi sa akin, una ka palang nakita, gusto na siya sa'yo. Nahiya siyang sabi. Buti nga, sabi niya ngayon. Pero ma'am, nahiya po talaga ako. At hindi po ako bagay ni sir. Ano ka ba? Sabi ko na diba, mama na kitawag ko sa akin. Alam mo, basta't love ng anak ko, love ko na rin. At love rin namin. Tsaka, wala kang kasalanan. Hindi mo ginustong nangyari, di ba? Maraming salamat po, Mama at Diego. Actually, pare tayo ng pakiramdam. Kaya alam mo, kung kapagawa ka ng kape sa akin, sinasarapan ko. Naging masaya ako sa piling ng bago kong pamilya, Mama Peach. At tinanggap nila ako ng buong-buo. Nagpakasal kami ni Diego at ngayon, kami na ang nagmamanage ng clothing shop ng aking mama. Lumipas ang mga taon at nabalitaan ko na mahina na si tatay habang si nanay ay natigil na sa pagtinda. Sinabihan ako ni Diego na pasyalan namin sila. Kahit ayaw ko, Mama Meets, andun pa din yung pamilya ko sila at hindi ko sila magtatakot. Umuwi kami kasama ang aming anak. Salome, ikaw ba yan?
patawarin kami. Ito na ba yung apo namin? Mano po, Nay? Tay? Opo, Nay. Mano po, Tay? Nay? Bless you, mga anak. Siya po palang asawa ko, Nay. Anak, patawaan mo ako. Pinagsisisihan ko ang nangyari o ang ginawa ko kasalanan sa iyo. At bago lang sana ako mawala, sana patawarin mo ako. Alam mo, mula nung umalis ka, ayan, ipinatuloy ng konsensya ang tatay mo. Salamat at umuwi kayo. Tay, pinapatawad ko na po kayo. Kung ang Diyos po nagpatawad, ako pa kaya. Salamat, anak. Ito ba ang ako po? Patawad. Patawad, anak. Ating natunghayan at napakinggan ang mga kwento ni Mama Mitz na maaring haka-haka o hango sa tunay na buhay. Naway nakapulot po tayo ng mga mabuting aral at lagi po natin itong isabuhay. Ito po muli si Mama Mitz ang nag-iiwan ng mag-ingat po ang bawat isa sa atin hanggang sa muli.